Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, tara pag-usapan natin itong dalawang pasabog ng dalawang abogado. Isa kongresista, walang iba of course, kundi si Kong Marcoleta at ang nag-iisa nating attorney Topacio. Sobrang nakagulat kasi hindi tayo aware. Come to think of it, i-picture out nyo to. Si Dilima, lagi niya ipinaglalabang, okay, when it comes to her cases, lagi niyang pinagyayabang, acquitted na siya dun sa mga drug cases niya. Maliban pala doon sa drug cases niya, meron pa pala siyang ibang mga kaso na nakabinbin pa rin ngayon sa korte. Now, one of which is this barman case niya. Okay? When itong si Kong Marcoleta, no, inilabas niya yung kwento tungkol sa unliquidated, no, na pondo ni Dilima as a DOJ secretary. Diba? Ang lakas niyang magmalinis, ang dami pa pala niyang baho. Ito na nga guys, no? Ano una niyo gusto pag-usapan? Yung issue, yung kwento dun sa kanyang milyon-milyong pondo na unliquidated noong 2015 o yung sinasabi ni Atty. Topacio. Dito naman na tayo kay Kong Marcoleta para mas masaya. Panorin natin. Nag-uusapan natin mga ginamit yan na asset ng ating pamahalaan. Ayun nga kung ano ito yung mga tumanggap ng confidential. Take note, 2015 unliquidated confidential fund. Tapos, isa si Dilima sa nakikisawsaw patungkol sa confidential fund ni VP Sara. Samantalang siya nga unliquidated noong 2015. Funds, di ba? Ipinabe-verify sa PSA ng komite. Oo, di mahihirapan yan sapagkat hindi naman totoong tao yung mga pangalan nila. Sinabi na nga natin, nom de guerre, aliases. Di ba? Oo. Ba't kailangan pa i-verify ko? Yun nga yung palaisipan sa akin eh. Oo. Kung talagang sila, ginagamit nila yung kanilang mga sentido komon, halimbawa. Kasi nga, mukhang hindi nila alam na nom de guerre yun eh. So doon sila nang gagaling. Baka meron silang motibo Kong na parang ipakita sa publiko na ayan, no? Mga peke yung pangalan, no? Ganun nga. Pinag-aalab nila yung kaisipan ng ating mga kababayan. Alam mo, kanina nga pinapanood ko yung na-miss ko yung isang live ni Atty. Dibayan, and he was talking about yung mga comment section sa page, no? I think ni Shell Magno, ni Prof. Shell Magno. Napapansin niya na isa lang yung takbo nung sinasabi. Which is basically, when it comes doon sa pag binanatan mo ang Team Og o si Martin Romualdez, alam mo na yung mga nasa comment section galing sa mga troll farms. Diba? He was trying to emphasize about the critical thinking. Okay? Hindi mag-iisip ang isang troll. Magre-react lang yan, magre-react. Alam mo kung bakit napansin ni Atty. Libayan na troll lang yung mga nagko-comment doon? Simple lang. Walang koneksyon yung sinasabi ng troll doon sa pinost ni Prof. Shelo Magno. Okay? It is the same way na itong sinasabi ni Kong Marcoleta. The point is, even if yung actual na tao makita yung pangalan tapos palalabasin, okay? Palalabasin ng mga trolls na dahil hindi nag-i-exist yung mga pangalan na yon, palalabasin na ng mga trolls sa comment section na si VP Sara, no, ay gumagawa ng anomalya. We don't know exactly how intelligence data gathering and so on and so forth works. Pero it is logical if assets, no, ginagamitan ng aliases. Mga artista nga eh. Ilang artista lang ang gumagamit ng totoo nilang pangalan. Sige nga. Si Coco Martin ba talaga ang pangalan niya sa totoong buhay? Si Fernando Po Jr. ba, yan, ang pangalan ba niya ay totoong Fernando Po Jr.? Hindi po.
Hmm. Sige nga. Sino pa? Sino pa ang kakalala niya na hindi ginagamit ang tunay nilang pangalan? Marami pong artista ang gumagamit ng screen name. Hindi pa yan hindi pa yan asset ng isang intelligence agency or nag-gather ng information. Sige nga. Pag nag-gather ka ng information, are you saying na bawal silang gumamit ng aliases? Kung hindi yan gumagamit ng mga aliases yung mga yan, okay? Baka ngayon, pinasabog na ng mga CPP, NPA yung mga bahay niyan o minasakat na siguro. We don't know. Kasi sila nga yung nagdidata. Sila nga yung kumukuha ng mga information para ipasa doon sa agency na nagpapatrabaho. Oh. Diba? Tuloy tayo. Bah, oo nga no. Hindi naman po pwedeng mangyari yan ganyan. Ang mga resibo ganyan karami. Ilan? Mga 700? 677. Oo. 677. Gawin na po nating 600 million. Aha. Pero ang prinsipyo po, ang pinag-uusapan natin dito, Oo. yung mga taong yan kinasangkapan po ng ating pamahalaan sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang gawain, pagkalap po ng impormasyon para po maproteksyonan ang ating bansa. Kaya po confidential and intelligence funds. Yung intelligence funds po para sa mga pulis at sa army, may kinalaman po sa pagsasanggalang sa ating kalayaan, sa ating kapayapaan, sa ating seguridad. Internal, yung domestic, yung civil government, yan naman po. Ito na lang tanongin ko sa inyo guys, no? Halimbawa, isa kang asset ng gobyerno. Ginagawa mo yung pinapagawa ng mga, halimbawa, mag-gather ka ng data. Alamin mo kung ano ang link itong mga CPP, NPA na to sa mga legal fraud na nandiyan sa loob ng, what do you call that, ng Senado or ng Kongreso. Sa tingin mo ba, ibibigay mo yung tunay mong pangalan? Tapos may mga ganyang klaseng kongresista na tanga-tanga na hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng confidential? Eh di kawawa ka na. Sige nga. Sige nga. Fund. Ang katotohanan nga po niya, kaya confidential, sapagkat itatago po natin yung mga nagamit po nating mga tao, kinasangkapan natin alang-alang sa pagtatanggol sa ating mga patakaran, sa ating mga pasilidad, sa ating buhay at pamumuhay. Lahat po yan ay kinasangkapan alang-alang doon sa gawain na yun. Sa matagal na panahon, ganun po. Ngayon, kung pipilitin po na i-identify po yun, ang ibig lamang sabihin, either hindi po nila naintindihan ang pinag-uusapan. Hindi po nila alam kung paano pinatutupad ng sangay ng pamahalaan ang mga sensitibong mga bagay. Ay, wala na po akong masasabi sa kanila. Ito, tanong ko sa inyo guys. Sa tingin nyo, hindi talaga nila alam na when it comes to guys, very straightforward po ang word na confidential. Okay? Very straightforward. You don't need rocket science for that. You don't even need a dictionary. Kasi elementary pa lang tayo, alam na natin yung word na confidential. At ano talaga ang meaning ng confidential. Do you really think that these people, hindi nila alam exactly kung ano ba ang confidential? Diba? Kung totoosin, marami na nga silang na-violate. And I'm really hoping na makapag-file ang OVP at saka si Vice President Sara Duterte sa lahat ng paglabag ng committee ni Joel Chihuahua at saka ng Kwan. Okay. Pati na rin sa COA kung meron mang paglabag doon, makapag-file ang OVP. Kasi gamit na gamit eh. Pinilit nilang sirain si VP Sara na pinag-uusapan nila ang confidential fund. Samantalang, itong si Laila de Lima, bilang DOJ Secretary, imagine mo, unliquidated, 2050. Nako.
Kaya nga, confidential nga yan. Dapat, Kaya, pero teka lang nga, parang nung isang araw, sa pakikipagpanayam kay Ombudsman Martires na Kong, parang binanggit niya, kasi may mga pangalan lumutang na ganyan, dapat daw, mukhang, ipaliwanag ni BP Inday kung sino-sino itong mga taong ito. Hindi nga pwedeng mangyari yun eh. Okay. Itatago mo nga sila eh. Oho. Yun ang nature ng kanilang gawain. Yun ang nature ng dokumento. Oho. Kaya, nasa sa kanila yon. Kung hindi po nila maintindihan yon, may problema sila. Oho. Pangalawa, kailangan ibalikan natin. Kung hindi po talaga kayo namumulitika at inuusig nyo lang ang opisina ng pangalawang Pangulo, bakit yung natitirang halos 400 na opisina na meron ding ganyang tipo ng pondo at nabigyan din sila ng notice ng COA, pinagpapaliwanag din sila, bakit yung 400 offices wala po kayong tinawag? Confidential funds din to? May mga Mary Grace Piatos din sila. Oo. Sigurado yun. Kasi confidential funds. Confidential fund nga ay mahigit na 400 offices. Dapat tinatawag nyo rin, isa-isahin din nating tanungin sila. Bakit po hindi nyo ginawa? Yun muna yung sagutin nila. Kasi pinagpapaliwanag din sila ng Alam mo, ang una dapat ipatawag dyan, no? Yung una dapat tawag dyan? Ang una dapat na imbestigahan dyan is Office of the President. Kasi napakalaki po ng confidential fund nito ni Bongbong Marcos. Diba? Mag-umpisa tayo sa may pinakamalaking hawak ng confidential fund. Okay. Meron Diba? din silang notice of disallowance eh. So, nagtapat sa akin ng COA. Karaniwan po dyan kanya 350 to 400. So, kung halimbawa, maging safe tayo, pwede na bang safe yung 300, safe na safe po yan. 300 na lang, sabihin na natin, para eksakto. Hindi, sabi niya 350, safe na safe. 350. Okay yun. Sige, Bakit ka ako? Isa lang. Ito lang ka ako yung pinagtatalunan natin. Yan lang po naman ay hiningi ninyo eh. Oo nga Yun ang naman. sagot sa amin. Oo nga naman. Kung hiningi po kanya yung 350, bibigay din po, lalo kayo ako magkakasala siguro. Magkakawindang-windang na kayo niyan. Oo, sapagkat kako isinurrender ninyo kako yung tungkulin ninyo. Eh. Kayo ang merong mandato na mag-usisa, mag-audit. Wala nang ibang pinagkalooban ng ganyang klaseng otoridad. Para isinuko nila yung kapangyarihan nila ko. Kailanman hindi nyo dapat isuko yan. Oo. Sinulatan lang kayo, hindi man lang kayo pumiyak. Dapat sumagot ka, teka muna po. Kami po ay susunod naman sa inyo, pero kailangan pong malaman ninyo na itong ating ginagawa ay tentative po ito. Wala pa pong kasiguruhan dito eh. Hindi pa po pinalito eh. Ito po yung initial findings lang po namin. Kapag binigay po namin yan, baka magkamali po kayo at kami po ay malalagay sa alanganin. Baka meron naman pong magdemanda sa amin sapagkat hindi po nyo gawain yan. Gawain po namin yan. Di ba? Para po kayong kusinero eh. Kami pong magluluto eh. Biglang lang kayong papasok. Itataboy nyo kami, tapos kayo magluluto. Teka muna, kami po ang nakakontrata rito eh. Oo nga. Magagalit po itong restaurant na to. Nakakontrata po kami rito. Bigla kayong papasok, kayo po magluluto. Paano kung nalasod po lahat ang mga Alam nyo guys, tayo no? Wala nang maraming bulahan dito. We all know naman na they're not doing that for the heck of good governance. They're doing that to really sirain ang pangalan ng Vice President. Di ba? May napatunayan ba sila na si VP Sara isang corrupt na opisyal? Wala pa silang pinangahawakan to show that. Kahit banat-banatan si VP Sara dito sa confidential fund, hindi nila kayang i-prove yan. At hindi nila mapuprove yan. Pagkakain ng niluto nyo, kami po magkakasala. Madidimanda lahat ng Pasensya na po pinapaliwanag ko lang po sa inyo. Pagka ganun yung paliwanag ko, nagsasalita ako, tayo malalapad na dyaryo, puro bingi. Walang isusulat kahit ano. Takot na takot. Mabuti pa si Nelson. Paminsan-minsan nakikita ko yung literato niya eh. Hindi, idadagdag ko Ano sa palagay mo? Anong nangyari sa mga malalapad na dyaryo na nagkukunwari? Sabi pa niya balanced news. Fearless views. Puro kabalintunaan eh. Puro pagpapanggap. Kagaya rin itong manifestong ito. Saan ka nakakita? Balance, balance news. Balance. Paano balance eh? Yung nagsalita, hindi man lang binanggit eh. Yung binanggit, yun ang gulo. Ewan ko ba?
Ay, Ano ba ano pa pag-usapan? yung punto mo? Hindi, idadagdag ko kasi COA ito. na pala eh. Oh. COA ito, Kong ha? Oo, ano sabi? Idadagdag ko lang kasi ito yung isa rin sa malaking issue ngayon eh. Naglabas po ng audit report ang COA sa PhilHealth naman. Ito yung sa 89.9 billion unutilized funds. Ang sabi ho ng audit team, hindi nyo dapat binalik yung pondo sa National Treasury. Oo. Dapat yan, pinagamit nyo dun sa mga benepisyaryo. At least, pinababa nyo yung contribution o kaya dinagdagan nyo yung benepisyo. So, ito ang tama na pag-audit. Dapat dadaan sa COA, tapos sila ang magsasabi kung ano yung mga dapat na ginawa o hindi ginawa ako. Oo. Exactly. So dapat nga, dito ang ginawa ng COA, di ba? Oo, ito, dito. Bakit dyan sa PhilHealth? Sa PhilHealth meron eh, oh. At alam ko doon sa tanggapan din ng pangalawang Pangulo, meron silang, may mga notices din sa kanila na nasagot naman ng tanggapan ng pangalawang. Hindi ko alam kung ano yung top. Meron din lumabas sa mga pahayagan eh, tsaka sa mga news. Nire-research ko lamang, ano, baka magkamali tayo ng impormasyon. Kasi lagi Oo. pinalulutang Jen at Kong. Oo. Kaya natin ginagawa, public accountability. Dapat ipaliwanag sa bayan kung saan napunta yung pondo. Oo, nakita mo na. Yun Yan pa lang, nanggigigil ka na eh. Ayun nga po. Pero ito yung nakakapanggigil. Ano pa? Oo. Ito hindi nyo na alam. Oh. Si dating senador Opo. at DOJ Secretary Laila de Lima, nung hindi pa sa senador, Aha. naging Justice Secretary siya Tama, hanggang tama. 2015, di ba? Oo. Pero nung i-audit ng COA, 2015, Okay. annual audit, Aha. COA, 91.8 million confidential fund ng DOJ walang disbursement vouchers. Paano yung pinidilima yan? 2015, 2015. annual audit, Oo. annual audit report. Kowa na yan, Kong. COA. Oho. Madali yan. Pumunta kayo sa COA. Pwede namin makita po yung 2015 ano po ng Department of Justice. Aha. Oh, 120 million unliquidated cash advance ng confidential funds. Unliquidated pa to. Oo. Samantalang iba may pirma nga, may piatos nga lang sapagkat kino-cover. Pero ito wala eh. Ano wala resibo? Walang resibo. Yun ang mas mabigat. Pero 120 million yung walang resibo, cash advance eh. Opo. Cash advance. Oh. Kaya nga pinoint out ng COA na may problema kasi unliquidated cash advance. 120 million. Tapos ano, forefront si ano? Forefront yan si De Lima. Bida-bida. Yun ang mga confidential funds na walang Imagine niyo ano, isang spokesperson na mga nagpapa-impeach tapos yung laman ng article niyan is about the confidential fund na ni VP Sara. Samantalang siya pala may ganitong history. Mas malala pa kay VP Sara. disbursement vouchers, 91.8 million. O ano sasabihin mo doon? Selective eh. Oo. So Kung ang gusto lamang nilang suriin, gusto Oo. lang nilang puntiryahin, yung gusto nilang sirain. Oo. Yung 400 other offices, libre na. So, paano ka makakagawa ng isang panukalang batas? Na akala mo yun nga ang kanilang tinutuntun. Akala mo yun ang layunin. Kung yung layunin, makagawa tayo ng isang pantay, isang makatotohanan at katanggap-tanggap na panukalang batas, bakit hindi mo i-involve lahat ng merong confidential funds? Exactly. Diba? Punta tayo dito kay Attorney Kapa. Pakinggan natin yung banat naman niya, yung expose niya kay De Lima. Natatawa lang ako rito kay Laila de Lima. Ito factual to hindi libelous to. Pero kung gusto niya akong demanda ng libel, go ahead. Ang lagi niyang pinangangalandakan, siya daw ay na-acquit na ng yung drug trafficking charges. Ang nakakalimutan yata niya, meron pa siyang kaso sa ombudsman. Yung graft and corruption, yung pagtanggap niya ng suhol. At meron pang gustong magtestigo na siya ay tumanggap ng suhol. Ito ay lumabas ng dati ito, kaya hindi libelous ito. Dollars na ang total ay 5 million pesos na ibinigay sa kanya sa isang bag ng Hermes. At baka nakakalimutan nila, may disbarment pa si Binibining De Lima sa Supreme Court na hanggang ngayon ay hindi pa nadidesisyonan. At hindi lang yan, but wait, there's more! Parang TV shopping lang ha. Galing ng memory. But wait, there's more. Meron pa yung contempt charge. Anong contempt charge ito? Sa Korte Suprema. Bakit?
binaliwala niya yung pag-uutos ng Korte Suprema, yung TRO, na sinasabing huwag pipigilan sa paglabas ng bansa si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yan ang klase ng tao na akala mo kung sino dun sa Quadcom na pinagtitiwalaan itong Quadcom na maging testigo nila, maging resource person. Isang taong kanyang klase. Umamin siya na siya ay nakiapid sa may asawa. May charge siya ng graft sa ombudsman. May disbarment siya dahil siya for immorality. Oh, yeah. At meron siyang contempt. Siya ay opisyal ng gobyerno at abogado pa man. She is an officer of the court. Binaliwala niya yung pag-uutos ng Korte Suprema. Yan ang klaseng tao na ginudiyos ng administrasyon na ito. Resource person pa. Ganyan, ka-morally bankrupt ang administrasyon na ito. Si Laila de Lima na ang iyong frontrunner, ang iyong spokesperson, ay malaki na ang problema mo. Mapakalaki na ang problema mo. Kasi matindi. Ngayon, so impeachment kay VP Sara, si Larry Gadon naman ay nag-file ng disbarment. Actually, yan si Larry Gadon. Pasensya na, kaibigan ko yan. Ngunit sinabi ko na sa kanya, yan disbarment po, yan ay confidential. Pagka ikaw ay nagpa-file ng disbarment, according to the rules of court, ikaw ay hindi mo dapat yan ay pinapublicize. Pero pinapublicize niya at hindi ko maintindihan kay kaibigang Larry kung sino bang tinutulig sa niya noong nagpa-interview siya pagka-file nitong disbarment sa Korte Suprema. Sabagat nag-file siya ng disbarment before the Supreme Court pero kinriticize niya yung Supreme Court. Why are you asking for relief from a body na sinasabi mo hindi ka naniniwala, sinasabi mo ay bias, hindi sumusunod sa rule of law? Yun ang mga tirada niya sa Korte Suprema eh. Ganun. Kay pro Marcos daw at sabi niya, tinakot niya, pagka hindi daw inaksyonan yung kanyang disbarment ay pai-impeach niya itong mga miyembro ng Korte Suprema. Sabagkat, kaibigang Larry, pasensya ka na, ito naman ay factual, magkaibigan tayo pero I have to say this, kasi laging binibida ni Larry Gadon, siya daw ang nagpatalsik kay Sereno. Kasi nag-file siya ng impeachment at totoo naman, nag-file siya ng impeachment. Pero yung impeachment na yon ay hindi na inaksyonan. Hindi yun ang nagpatalsik kay Sereno. Kung hindi, yung co-warranto case na final ni Attorney Eligio Malyari. Yun po ang nag-grant ng Supreme Court kaya natanggal si Sereno. Hindi ko na pwedeng sabihin Chief Justice kasi Co-warranto yun. co-warranto kasi yung co-warranto pa nag-grant yun, ibig sabihin wala kang entitlement, wala kang karapatan doon sa opisina na iyong hinahawakan, yung panunungkulan. So, kung mapapansin mo, kung pupunta ka sa Supreme Court, yung mga larawan doon, may larawan doon sa gallery ng mga dating punong mahistrado ng Korte Suprema. Okay. So, nandoon sina Cayetano Arellano. Anyway, so basically nga guys, nabalik tayo kay Kong Marcoleta. So dito, obviously, we are not well aware, okay, na meron palang 2015 unliquidated confidential fund itong sa Diliman. Tapos makikita mo siya doon na nagbibida-bida, no? Hindi lang sa loob ng House of Representatives pero sa mga interviews din. About sa confidential fund ni VP Sara. At the same time, okay, well, hindi naman natin ina-expect na maging loud and proud itong si dating Senador De Lima sa mga nakabinbin niya pang kaso. Ang tanong, sa tingin nyo ba hindi siya madidisbar? No? I'm sure madidisbar yan. Alam nyo bakit? Dahil inamin niya rin during ano eh, no? Publicly inamin niya na nagkaroon siya ng relasyon, di ba? Sa driver bodyguard niya. At the same time,
may mga tumitistigo. Isa nakakatakot pag may mga tumitistigo kasi biglang bumabaliktad, ano? Pag bumabaliktad na, patay na. Patay na tayo. Diba? Patay na. Kaya nga siya nanalo sa kaso niya eh. Dahil nag-atrasan yung mga testigo no, na ng gobyerno laban sa kanya. Pero kung hindi nag-atrasan yan, guys, trust me, makukonvict yan si Dilin. Kasi it took her 6 years, no? Kung hindi pa umatras, no, yung mga tumistigo laban sa kanya, hindi siya makakapag-file ng bail. Diba? Imagine nyo, kung gaano nakakabwisit at nakakainis. Na may mga, I'm not saying Dilima alone, ha? May mga andami yan. Yung mga taong nagmamalinis, tapos babanat-banatan si VP Sara. Hindi mo alam kung saan mo ilalagay yung inis mo eh. Sa unahan ba o sa dulo? Kasi kung sa dulo, sasabog ka rin yan. Pag sumabog ka, ano masasabi mo. Diba? Tapos ngayon, dahil nga ang party list no, is isang loophole para ikaw ay makapwesto. What you normally do, okay, what you normally do is tatakbo ka na lang. Kung hindi mo kaya ang Senado, hindi mo kaya ang legislative district mo, party list ka. Kaya tingnan mo kung ano nangyayari ngayon. Balik tayo sa Tinog. Tingnan nyo yung pag-iipal ng Tinog. Alam mo, it's very interesting, no? Na maraming pondo ang inilalagay sa Tinog kumpara sa kahit anong party list. It is very interesting din kung aalamin natin kung ano ang mga programa ng mga party list. Doon sa mga sektor na kanilang, what do you call that, tinutulungan. One of the things na gusto ko rin malaman, like say for example, with Rafi Tulfo, okay? Tandaan nyo, may ACT-CIS siya. Meron din siyang Rafi Tulfo in Action. Sino ang tinutulungan ng ACT-CIS? Sino ang napagsisilbihan ng ACT-CIS? Diba? It will be very interesting for us to know kung saan napupunta ang pondo ng ACT-CIS at saka ni Rafi Tulfo. Kaya nga it's very important that pag ikaw ay may pag I mean if you're an owner of company or a foundation, dapat bumibitiw ka dyan eh. Mula sa iyo down sa mga kapamilya mo na nasa loob ng politics. Kasi magiging questionable. 'Di ba? And I'm not gonna single out Rafi Tulfo and his party list. Naisip ko nga lang sila dahil sa ginagawa ng Tinog. Don't you think it's high time for us to scrutinize din kung saan napupunta yung mga pondong binibigay ng gobyerno dito sa mga to, paano na i-utilize? Kasi kung ang nangyayari, okay, this is just an example ha, kung halimbawa ganitong ginagawa ni Rafi Tulfo ha, may pondo siya both sa ACT-CIS at saka sa opisina niya sa Senado. Ginagamit yung pondo na yon para sa mga lumalapit sa Rafi Tulfo in Action. Doon pa lang magkakaproblema na siya. Okay? Siyempre, interesado rin tayo. Ano ba ang services na binibigay ng ACT-CIS as a party list? Tingnan nyo naman yung ginagawa ng Tinog ngayon. Nakikipag-MOU pa. Memorandum of MOA or MOU, Memorandum of Agreement between Development Bank of the Philippines at saka ng PhilHealth. Bakit kailangan ng Tinog gawin yun? Sige nga. Bakit kailangan sumausaw ng isang party list
So wala naman silang kinalaman na transaction tungkol sa hinihiram o inuutang ng mga LGU sa DBP when it comes to health. Diba? Kaya lalo kang manginginig eh. Lalo kang ano eh. Ito lang iniisip ko dyan eh. Okay? Ito lang iniisip ko dyan eh. Unang-una sa lahat, ang mga LGUs, under po yan ng executive. Wala naman kinalaman dyan ng ano. Wala naman kinalaman dyan ng legislative. Although, ang mga LGU, may sarili din silang mga legislative work. Siyempre, yan. Yung mga, ano ba, mayor, pababa. Sa LGU, kaya nga ang tawag natin sa ano, local executive, sa mga mayor. Okay, sa mga mayor. Pagdating ngayon sa vice mayor, pababa sa mga sanggunian, ito yung legislative ano nila, body nila. So, ang tanong ko, at sobrang interesado akong malaman, ano ang interest ng TINOG sa mga LGU na lumalapit sa DBP para manghiram ng pera patungkol sa kanilang mga health program? Nakikita niyo yung point? Dahil ba, dahil ba mawawalan ng 39 billion na pondo ang AKAP. So gumagawa sila ng ibang paraan para makakuha ng pera. And the way I see it, ito na pag-uusapan lang natin, ha? We're not making any, we're trying to understand, no? Unang-una, just like what I said, bakit hayok na hayok ang si Tambaluslos at saka ang Tambalalay tungkol sa AKAP fund. And no matter what they do, no matter how they will try to convince other people, hindi pa rin. Imagine mo ang target sa 39 billion ang target ng AKAP are working class. Sa 39 billion. So maganda dyan, malaman sinong beneficiaries ng mga yan, anong impact ng AKAP na program na yan. Kasi it's very impossible talaga, guys, na mag-create ka ng program. It's not even a thing na ang DSWD mag-create lang ng program para mamigay ng pera. May problema na gusto nilang i-address, and by doing so, dapat hindi mo lang na-address yung problema, but nare-resolve mo. Ito bang AKAP na binibigyan mo ng temporary solution ng tao? Na binibigyan mo ba ng permanent solution niya? Sabi ko na nga, temporary, ibig sabihin, hindi yan pwedeng maging permanent. 5,000 cannot even start a business. Diba? Not unless mag-aangkat ka ng isda, tapos ibebenta mo sa gilid. Pwede yun. Pero hindi lahat ng tao negosyante eh. Siguro sa 100 mong bibigyan yan, about 5 people lang makakaisip na gumawa ng ganun. Hindi po lahat ng Pilipino ay negosyante o merong mindset ng negosyante. Very common sa Filipino is maging empleyado. Kasi pinag-aral tayo para maging empleyado, hindi gaya ng ginagawa sa India at saka sa China. Pinag-aaral nila ang mga anak nila, hindi para maging empleyado, pero para maging mga negosyante. Kaya nga ang dami-daming bilyonaryong Inchik at saka Indiano. Which is very far different from our culture. Kung paano tayo tinitrain ng ating mga magulang. So ngayon, kung babalikan natin yung 5,000 na yan, yes, pwede naman. Agree naman ako dyan kung merong magko-comment sa inyo. Pwede naman makapag-umpisa ng maliit na negosyo sa 5,000.
Pero yung ibabalik ko sa inyo, kung 100 tao ang binigyan ng 5,000, ilan lang dyan na magninegosyo? So masasabi mo ba na may success rate, na mataas ang success rate ng AKAP na yan? Hindi. Hindi. Plus we know, yung mga nagsisirculate na mga kwento na binigyan sila ng X amount ng money, tapos lalapit yung mga tao ng barangay, kukupitan o kukurutan yung binigay na pondo ng AKAP. Diba?